Mga kabunyog, itong tungkol sa 18 na ex-Marines na unang pinagmalaki nila Attorney Levy Baligod, ni Mike Defensor at ng mga DDS. At ito yung ini-insist o pinipilit ni Marcoleta na dapat daw ipatawag ni Senador Ping Lacson doon sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano? Ngayon, lumalabas, unti-unti nang nabubunyag kung anong totoo. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, kung isa dyan na lumitaw, yung 18, yung ano pala, yung 103, okay? 103 na mga 103 pala yan na kinaus na ano na ang kabuuang bilang pala ng security ni Saldico ay 103. Tapos doon sa 18 na yon na nagsalita na present sa presscon, ang 8 doon, hindi naman lahat yun kay Saldico. Ibig sabihin, hindi naka-assign kay Saldico. Alam nyo kung kanino naka-assign? Ha? Alam nyo kung kanino naka-assign, mga kabunyog? Sabi ni Attorney Melvin Matibag, naka-assign sa kanya. Ay, wag niya na daw munang papangalanan yung kanya kung sino yon. Kasi personality daw yun. Alam nyo na niya yun. Ha? O, sino kaya yon? Kaya, malamang si Sara Duterte yon. Ano sa tingin nyo? Basta ang sinabi ni Attorney Melvin Matibag, director ng NBI, 8 doon sa 18 na yon ay hindi naman naka-assign kay Saldico. Naka-assign sa kanya. Yun yung term na ginamit. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Tama ka, kabunyog Raul Lim. May lumabas na din yang parang tagahawi ni Sara Duterte, di ba? May pinicturan doon. Itong ex-Marines na ito, nandun sa naghahawi para kay Sara Duterte. Anyway, sige, mamaya, i-detalye ko yan. So ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ang totoo, yung plano para dyan sa ex-Marines na yan, yung original na plano, wala na. Hindi na nasunod. Hindi na nasunod. Palpak. Pumalpak na. Actually, dapat nakakabit yan ngayon sa itong first year na anniversary ng pagkaka-aresto kay Duterte at pagkaka-turnover sa ICC. Ngayon sana yan. Kabit-kabit yan eh. Tuloy-tuloy yan. I-present una yung 18 na yan na ex-Marines noong kainitan ng pagdinig ng ICC. Nag-press con si Attorney Baligod, nandun si Mike Defensor. Ang purpose nila doon, sirain ang kredibilidad ng ICC. Kasi pinalabas nilang bayad yung mga yan. Ang nagbayad yan si Trillanes. Yan yung unang dyan. Yan yung unang disenyo niyan. Kaya alam naman natin kung anong nangyari. Present yan sa press con, sabay doon sa hearing sa ICC. Ang siniwalat nila dyan na parang pasabog, ang mga investigators ng ICC ay pumunta sa Pilipinas at in-entertain ni Trillanes at posibleng binigyan pa nga ng suhol kasi may $2 million daw na binigay ang mga tao ni Saldico kay Trillanes at para daw yan sa mga investigators ng ICC. Yan yung Pagkatapos noon, ito namang impeachment ni Sara, diyan sana gagamitin. Sinisiraan sana ng 18 na yan na ex-Marines yung impeachment ni Sara. Pinapalabas nila na yan si Leila de Lima, tumanggap yan ng mali-malitang pera. Kahit yung Makabayan Black, sila Franz Castro, tumanggap din yan. Kahit yung mga kongresista, sila Beatrix Luistro, tumanggap din yan. So ang plano talaga nila, sirain din yung kredibilidad ng impeachment ni Sara. Kaya nakikita nyo, ang disenyo talaga niyan, sirain yung kredibilidad ng ICC, sirain yung kredibilidad ng impeachment ni Sara. Paano? Pinapalabas nila na yung mga investigators ng ICC binayaran ni Trillanes. At yun namang mga kongresista na nagsusulong ng impeachment ni Sara, bayad din yan, mali-malitang pera ang natanggap niyan. Halimbawa, kasama na si Leila de Lima, Arlene Brosas, Franz Castro. Tapos, ang inaasahan nila dyan, ipapatawag yan ng Senado, Blue Ribbon Committee, papatawag sa Kamara, at pagkatapos niyan, iinit ang sitwasyon,
makakaabot na hanggang ngayong araw itong March 11. At itong March 11, first year na anniversary ni Duterte sa pagkakakulong sa pagkakadala sa ICC, magiging mainit ang sitwasyon. Posible, ito na yung sinasabi nilang critical o political tipping point, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Yan yung design. Yan yung design. Talagang ang plano ng ano na yan, yung 18 na yan na ex-Marines, magamit sa ICC, sa impeachment ni Sara, itong first year na anniversary ng pagkakaaresto kay Duterte. Kumbaga ang tao magagalit ng magagalit dahil ang isisiwalat nitong 18 na ex-Marines yung pag-deliver nila ng mga pera na mali-maleta, umaabot daw ng 805 billion pesos. Yan yung disenyo niyan. Kaya lang hindi nasunod. Kumbaga yung script o yung plano, yung design hindi nasunod. Kaya nga galit na galit si Marcoleta. Kasi hindi naman pinatawag sa Senate Blue Ribbon. Ang plano sana niyan, ipapatawag sa Blue Ribbon, pagdating sa Blue Ribbon, doon nila kumbaga si Amy Marcos, sila Marcoleta, nila. Kumbaga gagamitin nila yung Blue Ribbon Committee na yon, yung hearing para palabasin ang kasinungalingan nitong mga ex-Marines na to. Ang problema, hindi naman inanggap ni Lacson. Sabi ni Lacson, hindi magpapagamit ang Blue Ribbon sa pagkakalat ng kasinungalingan. Ang Blue Ribbon Committee ay mag-iimbestiga para lumitaw ang katotohanan, hindi para kumalat ang kasinungalingan. Kaya galit si Marcoleta. Galit si Marcoleta kasi dapat nasunod yung script ng plano eh. 'Di ba? Yan yung kahit si Amy Marcos nag-sponsor ng resolution na dapat yung 80 na yan ipatawag. Kumbaga, yung kanilang plano para diyan, siguro gumastos pa sila ng malaki diyan. Siguro gumastos pa sila ng malaki diyan. Sabi nga ng direktor ng NBI, wala nang problemado na ang kabuhayan ng 80 na yan na ex-Marines. So ang nangyari diyan, dahil wala na silang trabaho, malamang tumanggap na yan ng pera. Mayroon ngang post si Mr. Philip Lostre, sabi ni Philip Lostre, dumugo. Ano ba 'yon? Dumugo daw si Manscarpio. Ang pinapalabas, ini-insinuate ni sino ba yan? Ni Philip Lostre, sumuka si Manscarpio ng 300 million sa operasyon ng Marines. 150 million kay Mike, defensor yan. 50 million kay Levy, maligod. 5 million sa bawat isa sa 18 Marines. Post ito ni Mr. Philip Lostre Jr. Hindi natin alam kung totoo to. Pero ang lumalabas, malaking operation ito. Kasi dapat nag-create ito ng sinasabi nga ni Boying Rimulya, critical, political tipping point. Yan yung hinahabol nila eh. Yan yung hinahabol nila, magkaroon ng political tipping point para mag-alsa ang military. Kaya lang wala hindi nga nangyari. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.